binebenta ang budget sa DPWH ay parang open secret sa Congress pero mahirap patunayan kung walang documentary evidence. Ayun. Pero nung Setyembre, nakakuha ako ng mga files galing kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na dated August 30, 2024 tungkol sa 2025 budget. Sa files na to, may listahan ng over 20 billion pesos of projects na nagsama-sama sa listahan na pag i-check mo 1 year later, lahat na award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ibig sabihin advance na nakalagay. Either magaling manghula ang DPWH kung sino ang mananalo sa bidding o ito po ay patunay na luto ang bidding at hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang budget, may listahan sa loob ng DPWH na kung sino ang mananalo. Predilection ninyo na parang akala mo totoo eh. Opo. Sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, sir. Pagkatapos aamin ka. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon? Ang buong akala nila pwedeng baluktutin ang batas. Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Gusto ko ikaw ang magsalita. Kaya nga nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang magsalita? Pwede bang isuspend natin ang rules natin? Yung rules ng para makapagsalita ang ombudsman. Gusto ko mula sa kanyang bibig. Sabihin niya na nagkamali siya. Anong figure of speech? Kayo po ang ombudsman? Ipakikita niyo po na ito yung figure of speech. Lalo pong maliligaw ang tao rito. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan nun. Iba-iba meaning. Hindi ganun po eh. Kailangan klaro ang ating policy. Tama po. Hindi ka makakibo. Na-shock ako. Sen, parang... Na-realize ko na swerte yung nakabili ng ginto dyan. Hindi ka kilala rin nila yung pinagbilhan para... Tinanong ko rin yung Maharlika Investment Fund. Isa pa po yun, ano? Ang hinahanap lamang po ng mga Pilipino, Mr. Sponsor, 250 million po ito eh. Kinuha natin mula sa Development Bank of the Philippines. Kinuha natin sa Land Bank. Mga perang nakatalaga sana sa pagde-develop ng ating bansa. Ang objective po nito ay national development. Perang pang-develop eh. Yes po, Kinuha natin doon sa mga tweed, nabawasan yung development efforts ng mga bangko na nakatalaga sa bahaging yun. 250 million, Katungkulan yung ipaliwanag, meron pa tayong napala dahil kinuha mo doon eh. Dati ginagamit niya eh. Dapat malaki kinakita niya. Hindi mo pa tatanungin ang asawa mo, Nelson. Saan kayo nag-invest? Halimbawa, sabi ng asawa ni Nelson, Nelson, Jed, yung kinuha mong pera na sabi mo i-invest mo, Sana. baya kinakailangan magpaliwanag ka. Ang sabi mo sa akin, kinuha mo yung perang nakatago dito sa ating baul. Dahil sabi mo, i-invest natin para kumita tayo ng mas konti, kahit konti lang, makadadagdag sa ating pangangailangan. Yes po naman. 2 taon nang nakararaan, Nelson, baka akala mo ba'y nakakalimutan ko yung ginawa mo sa akin? Aba, hindi naman. Itatanong ko saan mo dinala at saka magkano ang kinita? Ibinaon ko po sa lupa. Ibinaon ko po sa lupa. Dahil batid kong kayo'y sumasaka sa mga hindi yun naman sakahan. Para pagdating nyo, bubungkalin ko, walang tubo. Walang tubo. Ito nga eh. Wala bang karapatan ng mamamayan? Natanungin tayo. Dahil kinuha ninyo eh. Karapatan ho ng mamamayan yun. Ni-report nila, nag-invest po kami rito, dito. 3 investment lang eh. Opo. Ano pong napala natin? Wala eh. Wala po ba? Wala silang maikwento sa akin. Sabi ko, ako po, ginagamit ko ang aking Teka, Sen, para maging clear, sino yung tinatanong nyo rito? Baka naman kung sino lang. Yung sponsors, nandun kami sa plenary debates ng Bangko Sentral DBCC. ito eh. Nakarap lahat ang economic cluster Nandun doon. sila. So, pwede nilang sagutin. Nandun ang DBM, nandun ang Department of Finance, nandun yung Central Bank, nandun yung DepDep. Ano yun? Development, basta yun. Yung lahat ng mga importanteng mga tao na may kinalaman sa pagpapayabong ng kinabukasang pambansa
ng ating kabuhayan. Opo. Pero sumasagot siya, hirap na hirap eh. Senador Sherwin Gatchalian eh. Eh kasi sa rules namin, Siya ang ang sasagot sponsor, talaga eh. yung sponsor. Yes po. Oo. Oo. Siyempre, bulong ng bulong. Aha. Sabi ko sa kanila. Para i-suspend nga eh. Oo. Di ba? Opo. O, sinabi ko, sinabi ko na para makatulong, ibaba natin ang presyo ng kuryente, alisin natin ang 12% VAT. Nakarap silang lahat doon eh. Open naman ang debate riyan eh. Okay. Inaakala ninyo na baka sakaling mawalan tayo ng taxes dahil tatanggalin mo na naman yung 12% Siyempre, mababawasan eh. Hindi nyo man lang inisip na pag binaba natin ang presyo ng kuryente, ang daming giginhawang mga negosyante. Ibig sabihin yan, maaari silang ma-encourage, maingganyo na magtayo ng maraming negosyo. Opo. Yes. Pati ngayon, yung mga mamumuhunan sa ibang bansa, magaganyak din silang pumunta rito. Bumaba ng konti, nawala yung VAT. Opo. Di ba? Opo. Kapag kinuwenta mo lahat, nakagawa na ba kayo ng projection na kunwari bumaba ng ganitong porsyento ang taxes? Opo, yung koleksyon ng buwis. Kasi Opo. inalis mo yung VAT eh. Oho. Sa pangkalahatan, bumaba yung tax. Aha. Ito po. Nakwento nyo ba kung ano yung magiging positibong epekto? Wala. Oho. Wala. Natatakot kayo kagad. Sabi ko, pwede naman. Ito ka ako, Secretary Recto na aking kaibigan. Aha. Ito ka ako ang isang pagpapatunay na inaral ko po, ito 20 taon ang pinag-uusapan natin dito. Opo. Pagka pala bumaba ang tax, Opo. meron siyang direct correlation sa pagtaas ng gross value added ng manufacturing. Ibig sabihin, meron siyang direct correlation eh. Pag bumaba ang tax, tumataas ang production. Tama ho naman. Opo. Hindi lamang yun, sabi ko, meron pang kaakibat na indicator yan, pati export tumataas. Oho. Hindi nyo ba naisip, pagka nangyari yan, baka mas malaki ang kikitain natin. Kasi nga lalaki yung manufacturing. Isipin mo, lumaking manufacturing. Maraming negosyo, maraming patrabaho, maraming Yes. employment. Kikita yung tao, yung kanilang kakayahang bumili. May pera sila. Maraming magbebenta, maraming taxes. Tapos binigay ko yung papel. Opo. Ito ka ko yung aking inaral. Makikita mo dyan yung direct correlation ng taxes at saka gross value added ng manufacturing and exports. Oho. Hindi sa kumibo. Ibig sabihin, naniniwala sa ginawa ko. Natotoo yung sinasabi ko. Totoo naman ho. Balik tayo sa Maharlika Investment Fund. Opo, yan. Oho. Ano nagganansya natin? Ano po eh? Doon sa 3 investment na yun. Nakapag-invest po kami ng 3. Hindi ko po tinatanong kung saan kayo nag-invest dahil alam ko po kung saan kayo nag-invest. Ang tinatanong ko po, anong napala natin? Kumita ba Naghihintay tayo po yung dyan? taong bayan. Oo. Wala pa po eh. Yan sinasabi ko sa inyo. Wala pa po eh. Kasi po hindi po naman ganun kadali. Oo. Kinuha mo nga eh. Kagaya ng tinatanong ko sa kinuha mo sa asawa mo, magpaliwanag ka. 2 taon na nakararaan, wala tayong kinita. Baka nabawasan pa po yun sa halip na kumitasan kasi ang lalaki ng sweldo nila dyan eh. May transactional fee. Tsaka yung laki ng sweldo ng mga opisyalis Buti ng na sabi mo, Maharlika. parang 2 million naman tata. Yes po, oo. Yun lang pinaka-chairman niya. Tama, 2 million naman. Iwanan natin. Ano pang gusto nyo pag-usapan? Ang dami eh. Ang sinasabi lang natin, kailangan maging transparent tayo. Ito lamang ang paraan para malaman ng tao ano nang kalagayan ng ating bansa. Para pag nalaman kasi natin ang kalagayan natin, masusolusyonan natin eh. Matutukoy, yes Walang po, iniwan tama. sa isang taong may sakit. Paano magagamit yung tao niya kung di mo malalaman kung ano yung sakit niya? Tama? Tama po, oo. Ang sakit ng bansa natin talagang mula sa kuko hanggang bumbunan, may sakit na yata tayo. Itsura ni Job. Parang si Job na mula talampakan ng bunbunan nagkasugat. Nelson, ano pang mga gusto mong... Yung isang napanood kanina ay yung nagdedepensa naman yung sa budget ng Ombudsman, Sen. Kanina yan, tama. Parang sinasabi nyo na dapat ipaliwanag ng Ombudsman yung bendalo or kung hindi man niya ipaliwanag, humingi siya ng paumanhin sa publiko. Sen. Yun ang hinihingi sa kanya dahil sabi ko, masyadong malaki ang epektong nangyari dyan sa pagsasabi ng bendalo. Opo. Kahit kailan sabi ko, hindi mo pwedeng baluktutin ang batas. Kapag ginawa mo yun, babanggayan doon sa core doctrine ng ating legal system. Duralex sed lex.
Kasi sinasabi naman doon, kahit anong mangyari, Oo. masakit man yan, Oho. batas yan. Wala tayong magagawa. The law may be harsh. So hindi mo pwedeng ipihit yun kahit ano. Babangga yun, di ba? Opo. Yes po. O sabi niya, Figure of speech. Yun po yung figure of speech. Yan kako yung problema natin. Ah. Gagawa kayo ng isang public statement. Ah. Pagkatapos, pakikita pa nyo yung predilection ninyo na parang akala mo totoo eh. Opo. Sometimes we have to bend the law to please the people. Yes, sir. Pagkatapos aamin ka. Ilan ang nailigaw mo doon? Ilan ang naapektuhan doon? Ang buong akala nila pwedeng baluktutin ang batas. Oho. Pwede ba ka kung dito lang aminin mo na nagkamali ka? Gusto ko ikaw ang magsalita. Kaya nga nag-move ako. Sabi ko, Mr. President, kahit sa bahaging ito lang, pwede bang isuspend natin ang rules Yung natin? rules ng opo. Para makapagsalita ang ombudsman. Gusto ko mula sa kanyang bibig. Sabihin niya na nagkamali siya. Anong figure of speech? Kayo po ang ombudsman? Ipakikita niyo po na ito yung figure of speech. Lalo pong maliligaw ang tao rito. Ang figure of speech kasi, kung saan mo pwedeng ibaling ang pagpapakahulugan nun. Iba-iba meaning. Hindi ganun po eh. Kailangan klaro ang ating policy. Klaro. Maliwanag. Kung may sakit, may sakit. Kung walang sakit, walang sakit. Anong napagtapusan doon? Bumaba lahat ang mga naguluhan. Boss, huwag mo na ngayon. Alam mo naman yan. Ganyan eh. Huwag mo na i-push ang... Oo. Pero hindi ata pumayag ang plenaryo na isuspend muna ninyo ang rules na direktang makasagot si Ombudsman Boying. Sinesave na nga nila. Opo, Nililigtas opo. na nga nila doon sa kahihiyan na maaaring niyang kasangkutan. Sa akin naman kasi, hindi kahihiyan yun eh. Sabi ko pa nga sa kanya, para wala siyang masabi. Opo. Magkaibigan kami yun talaga eh. Opo. Di ba? Saksing buhay po ako dyan, Sen. Opo. Oo. Opo, ka naman eh. Ibig ko sabihin, walang kaibigan dito pag pinag-uusapan ng interes ng bansa. Kaibigan ko nga siya, kaya tinatama ko siya eh. Tama po. Yun ang tunay na kaibigan. Tama. Katulad mo, Nelson. Diyan. Opo. Pag nagkamali ang isa sa inyo, siyempre, paalalahanan ng isa. Tama po. Gusto mo lang may papakita eh. Kasi kung halimbawa, nagkamali si Nelson, pag sasabihin mo, Nelson, sige, ituloy mo yan. Kung sintiduran tawag doon, Sen. Nasa lugar ka kanya, tuloy mo pa yan. Kung sintiduran. Aapuyuhin mo pa yan. Opo. Ano mangyayari sa kanya pagka ginawa mo yan? Ikapapahamak Pero tayo po po, tinatama natin. Yan. Hindi lamang sa kaibigan ko siya, higit sa lahat, para siya katatama po sa interes ng ating bansa. Doon. Ngayon po, nakita ko naman yung alumpihit sila, pero mukhang sa pagitan ng mga pamamuluktot ng pananalita na ipakita nila pa. Kami naman po kay pumapayag naman po sa inyong gustong naging naging bulaklak lang po ng dila naman po yan. So makikita mo doon na parang meron na rin namang meron na rin remorse siguro. So wag mo nang ipilit naman. Tama po naman. Naihayag ko na yung gusto kong mangyari. Bilang isang maginoo nga naman, Sen, tama din naman yun. Sa inyo ko natutunan nyo, kapag ang isang tao nakita mong lugmok na, huwag mo nang tapakan pa. Nakita mo ng lugmok di ho ba, Sen? Pitikin mo na lang. Alalayan mo nang bubangon. Maikli lang, Sen. Yung sige, naman sige. sa part ng DOJ, ano naman ang napag-usapan ninyo? Hindi Department of kasi Justice. Opo. hindi nabanggit yung kasi nakita ko sa statistics namin meron silang confidential funds eh. Okay lang naman yun kasi maraming opisina mayroong confidential fund. Nakita ko lang na yung pagkakasunod-sunod ng confidential fund, halimbawa 2024, parang 168 o 186 million lang ang confidential fund ng DOJ. Opo. 2025, naging 1.5 billion. Sabi ko, teka muna, pwede nyo bang ipaliwanag, bakit naman ako biglang umarangkada ito ng mahigit 800%? Laki Opo. So bulungan ng bulungan, naghahanap ng kasagutan. Ang sabi kasi po noong 2025, ang DOJ po, naghahanap po ng mga nawawalang sabungero na Missing sa Bungeros. na itinapon po yata kanya sa lawa ng Taal. Opo. Wala na ba kayo kung maisip naman na dahilan naman? Nang dahilan sa paghanap nyo ng sabungero,
Opo. at nakahanap kayo kako ng mga buto ng palaka, yun ang 1.5 billion. So nakahanap ako ngayon ng dahilan, natapyasan ko yung 2026. Bakit magkano hinihingi nila ngayon? Ganun pa rin. Hindi, dinagdagan pa namin eh. Kaya sabi ko, Mr. Sponsor, masyadong malaki itong 786 Milyon. Opo. billion na ito, sabi ko. Bilyon. Sa Million para sa Opo. 2026. Opo. May naisip po akong amendment dahil po naaawa po ako sa mga tao sa may banda ng Marcos Highway. Pwede ko po sanang hingin sa inyo na ako po ay gagawa ng isang item rito na tatawagin nating anong pangalan nun? Ay, hindi, yung mismong yung opisina nila kung tawagin ay dispute resolution. Nakita ko sa mahabang panahon magmula 2022 hanggang 2026, 2025. Bakit ka ako 186 million lang ito? Opo. Napakakawawa. Minamaliit ba ninyo kakuwang kahalagahan ng Dispute Resolution Office? Kung tutusin mo, pagka ito ay nabigyan nyo ng impetus ito yung natulungan ninyo. Yung prevention ng marami pang mga kaso na magaganap. Makakatipid tayo sa maraming resources ng government. So yung pong kalahati nitong 796 million na confidential fund na ito, yung kalahati, ibigay po natin para magkaroon po ng sapat na ito. So in proper time, Mr. Sponsor, in proper time, mag-a-amend ako, bawasan natin ito, ilalagay natin dito. Sige po. Ganun na nangyari. Sa mga distrito, sa lalawigan ng Batangas, makakasama natin ngayon, nako talaga, talk of the town ito, ha? Congressman Leandro Lian de Viste. Kong Lian, masayang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Kamusta po kayo, Kong? Mabuti po. Ayun, no? Tama ho ba? Binata pa kayo? Wala kayong ano? Tama po. Tama. Bata pa eh. Ayaw mo maniwala naman siya. Girlfriend mo, meron naman. Ayun, huwag na natin pag-usapan. Baka malihis tayo sa Yun na nga. topic eh. Ha? Nako. Sen, baka kayo nang pumunat sa ating panauhin ngayon eh. Baka meron po kayong gustong itanong kay Kong Lian. Hindi, ang unang sasabihin ko sapagkat hindi nyo pa siya higit na nakikilala. Siya ay anak ng aking kumare. Senator Loren Ligarda. Nakasama ko ngayon sa Senado. Yes po. At siya, ang una kong pagkakataon na nakausap siya, mga siguro last week yun, Kong, no? Opo. Nakita ko sa kanya yung idealism talaga. Dapat ganun lahat ang mga kongs natin eh. Opo. Hindi lang dahil sa bata. Sana kahit na yung may edad na, yung idealism hindi talaga nawawala eh. Kasi pagka yung medyo tumanda na, kung kailan tumanda, doon na ano eh. Imbes na maging halimbawa, Opo. lalo kang ano eh. Yung nakakalungkot na lalong-lalo na meron nga isang gustong ibahagi sa ating dapat mature, sa atin ngayon si Kong na hindi dapat na nangyayari. Tama Lalo po. na kung pag-uusapan ay yung paglalatag ng mga proyekto na makatutulong sa ating mga mamamayan. Yeah. Anyway, Kong, sige, sa kabatiran lang po ng ating mga kababayan, ba't nyo ho ba naging advokasya itong pagbubunyag ng mga hindi magandang gawain ng mga kasama nyo po sa Kongreso? Halimbawa nga po itong congressman na naging contractors, etc. etc. Kong. Ang issue po ay ang DPWH budget ay ibinibigay sa highest bidder. Yes, Kung ikaw po ay isang representante sa Kongreso, hindi ka bibigyan ng budget kung hindi ka papayag na sila ang pipili ng contractor at sa kanila mapupunta ang profit ng proyektong ito. At ito po ay open secret na nagkakaroon ng bentahan ng budget sa DPWH. Pero ako po ay may nakuhang ebidensya mula sa DPWH na pwede ko pong ibahagi. Ayun. Teka lang, gusto ko lang, ano bang nag-trigger sa inyo? Bakit sinimulan niyo po itong ganitong mga gawain, Sen? Kasi Kong. tayong lahat man po ay humahanap ng additional budget para sa ating mga distrito. Ayun, okay. Pero ang sinasabi ay palaging kulang. Pero kung willing kang magbayad, meron. Meron. Kaya parang as a member of Congress, parang
of course, unhappy tayo dyan. Kaya gusto natin sana, simula ngayon, wala nang bentahan ng budget sa DPWH. Kasi first time congressman kayo, Kong, ano? Hindi nyo ba in-expect? Ito, mga kasama ko, mga matatagal na ito, matatanda na ito. Oh, Dapat ito nagtuturo ng kabutihan. First timer ko, babanggain ko ba ito mga ito? Hindi kaya parang, baka nagkamali ako dito Actually, sir, I think noon naman, hindi kasing lala ang bentahan ng budget sa DPWH. Pero in the last few years lang po talagang lumaki ang budget. Kaya mas lumaki ang pwedeng ibenta sa mga kontraktor. Ang naipagkamali kasi nila, itong mga bumibili, Opo. ang binibentahan nila, yung hindi nangangailangan ng income sa kanyang sarili. Yun ang nga po. Doon sila nagkamali. Ang akala nila, ay basta lang nila Kumot may pagbabatas. inganyo. Opo. Sabi ko nga sa'yo, merong mga... Ako gusto kong makausap yung mga idealistic na mga congressmen. Marami ngayon, ha? Marami ngayon. Opo. Di ko lang lahat sila nakausap. Ang una kong nakausap ay si Kong Lian. Unang-una kasi, nung nangangampanya ako, kaya ako siya nakilala, ay inimbitahan niya ako sa Distrito po niya. Balayan, ano? Opo. At saka yung isa pang munisipyo. Nasugbu at saka sa Balayan. Opo. Talagang napakasaya ko doon, Jen, Nelson. Ha? Bukod sa dami ng tao. Napakarami ng tao pumunta. Talagang marami. At saka yung aming Tent. Opo. ano ba tawag? Tent ba yun? Hindi siya tent. Maganda eh. Mega tent tatawag, opo. Talagang organized na organized. At doon ko siya na unang nakita. At nagsalita nga siya. Sabi ko sa sarili ko, mananalo itong batang ito. At gusto kong manalo ito because of his idealism. Nanalo nga. Ayan. Kami naman ni Nelson po, mula nung malaman, gusto namin maging barkada ito si Congressman Lian. Gusto namin maging kaibigan. Ayaw ko kayong maging barkada niya. Baka ma-influensyahan po kami. Ma-influensyahan niyo pa eh. Simulan na natin siguro para maganda yung topic na pagdidiscuss. Ano po ba yung na-discover nyo, Kong? Yes, sir. So like I said a while ago, the fact na binebenta ang budget sa DPWH ay parang open secret sa Congress. Pero mahirap patunayan kung walang documentary evidence. Ayun. Opo. Pero nung Setyembre, nakakuha ako ng mga files galing kay former DPWH Undersecretary Catalina Cabral na dated August 30, 2024 tungkol sa 2025 budget. Sa files na to, may listahan ng over 20 billion pesos of projects na nagsama-sama sa listahan na pag i-check mo 1 year later, lahat na award sa mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola. Ibig sabihin, advance na nakalagay. Either magaling manghula ang DPWH kung sino ang mananalo sa bidding o ito po ay patunay na luto ang bidding at hindi pa naaprubahan ng Kongreso ang budget, may listahan sa loob ng DPWH na kung sino ang mananalo. Grabe. Oo. Sa kabatiran ng ating mga viewers, baka hindi nila naintindihan. Ano ba yung, sabihin, ano yung bentahan? Ano yung binibenta? Paano? Sino ang bumibili? Paki-explain nyo nga po, Kong. Basically, para ikaw ang maging contractor, Okay. normally, may kickback pag manalo ka na. Pero dahil mas advanced na ngayon, hindi pa approve yung budget, nag-a-advance na ang mga contractor. Para may assurance. Pero ang akala ng iba, pag-approve ng Kongreso ang advance. Pero ang lumabas nga din sa mga hearings tungkol sa DPWH ay paglabas pa lang ng NEP, meron na. Pero ang nakita ko sa listahang ito, hindi lang retail, wholesale ang bentahan. Kasi sa isang buyer, nagkaroon ng 22 billion pesos sa 2025 budget. Sino po ang namumuhunan? Kasi risky yan eh. Anong assurance ko na makukuha ko kung nagbigay nga ako ng pera? Yung mga may malalim lang na relasyon sa DPWH. Kaya si Congressman Garjola ang ating example dahil sabi niya si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong. At matagal na siyang nangongontrata sa DPWH. Kaya malakas ang loob niya na siguro magkaroon ng mga kasunduan sa mga opisyal ng DPWH dahil hindi po siya nabigo sa kanila siguro sa mga nakaraang mga taon. So kung namuhunan man siya, may assurance siya na kanya nga talaga mababawi niya yung puhunan niya. Yes, and pwede naman niyang ipaliwanag at pwede din ng mga opisyal ng DPWH ipaliwanag ang dokumentong ito. Pero base lang po sa dokumentong ito, nahula
ng DPWH 1 year in advance na ang mga kumpanya konektado sa kanya ang mananalo sa mga proyektong ito. At ito'y kung hindi mo basta-basta nakuha kung saan-saan, kundi mismong official document ba ito? Opo, ito po ay internal file mula sa opisina ni Undersecretary Cabral. At actually, akala ko may kopyan ito ang ICI. Opo. Pero bumisita din ako sa ICI ngayong linggo at nalaman ko na nawala pa lang mga computer Wow! ni Yusek Cabral. Grabe. Kaya para malaman natin ang mga proponent ng mga insertion sa budget, maganda sana kung ibigay ng DPWH sa ICI ang files ni former Yusek Cabral. Hindi ba kasama siya ng sunog dito yan sa Quezon City? Yung nasunog, baka ilan lang ang... The region po rin yung nasunog. Pero Hindi naman nasunog yung central office. Ganun ba? yung opisina ni Yusek Cabral ang may pinakamaraming impormasyon tungkol sa DPWH budget. Yung kasing opisina ni Yusek Cabral, Yusek for ito yung planning services. Opo. Sa planning services na yan, lahat ng applications hawak niya eh. Opo. So meron siyang information management system, nandyan yung PCMA, nandyan yung MYPS, nandyan yung Survey 123. Opo. Alam mo, lahat ng repository ng data nandun sa services na yon. Kaya tama yung kanyang... at ako natutuwa, nakakuha siyang ganyan bago nakapag-resign yung undersecretary. Ito matibay na ebidensya ito. Na yung sinasabi niyang bentahan. Example ng bentahan, kayong dalawa, congressman. Opo. Lalapit yung isang contractor congressman. Okay. Alam niya kasi, gusto niyo bang mapalakihan natin yung yung alokasyon ninyo? Kunwari, distrito mo kasi pangkaraniwan, yung mga malalakas nakakakuha ng higit sa 1 billion eh. Opo. Pagkatapos dadagdagan niya halimbawa, hindi lamang yun, una bibilihin niya na yung sa inyo. So okay. sabi niya, Congressman Jen, Opo. May allotment ako eh. May pera, may ako, pondo. bibiling ko na yung yung allocation nyo. Opo. Ibig pag binili niya, siya nang mag-execute. Sana mag-implement. Ikaw, paubaya mo sa kanya. Anong ganasya ko doon sa district? Isang bebenta, bago pa nasa NEP pa lang, Opo. bibigyan ka na niya. Yun ang sinasabi may ni Iko. paunang ganun ngayon, pala. Ngayon, kung meron pa siyang kapangyarihan na nadagdagan sa'yo, Opo. pero ibibigay mo rin sa kanya. Yun ang bentahan na sinasabi niya. At itong dokumentong dala niya, napakatibay nito. Nako. Ngayon po, paano natin natukoy, Kong Rian, na ang nasa likod na itong si Congressman Garjola? Si Anong Congressman connect niya? Garjola mismo ay ang namumuhunan sa mga kontratang ito. Pero sabi niya, si Secretary Manny Bonoan ay kanyang ninong, kaya siya may access siguro sa mga deals. Pero marami po kasing mga politiko ay nagbigay din sa kanya ng mga projects over the years. At iilan sa kanila ay nasa gabinete ngayon. Okay. Pero, of course, we would like to give the benefit of the doubt na may anti-corruption campaign ang ating gobyerno ngayon at sabi po by December 15, maraming makakasuhan o makulong at sana po kahit na kaibigan natin si Congressman Edwin Garjola, hindi natin siya isa-spare kasi I think this is important to put in context. Si Congressman Edwin Garjola ang pinakamalaking contractor sa Kongreso ngayon. Ito po ay ayon din sa ICI. Nung ako po ay bumisita doon, sinabi sa akin ni Commissioner Rogelio Singson, pinakamalaki si former Congressman Zaldico. Pangalawa, si Congressman Edwin Garjola. Pangatlo lang si Diskaya. Mas malakas ito kay... Opo. Kasi si Diskaya ay hindi congressman. Opo. Si Edwin Garjola ay malapit sa mga gumagawa ng budget. Kaya ngayon nang wala si former Congressman Zaldico sa Kongreso, pinakamalaki na ngayon na DPWH contractor sa Kongreso, si Congressman Garjola. Pero nabanggit ng ICI, ngayon lang nung bumisita ako sa ICI, nabanggit si Garjola sa kanila. At I guess kasi flood control ang focus ng investigasyon so far. Pero si Congressman Garjola ay malaking contractor sa roads. Pero hanggang ngayon, ang dami pang mga bentahan ng projects sa mga roads ng DPWH. Kaya mabuti po sana wag nating i-spare ang isa sa mga pinakamalaking contractor. Ibig sabihin yung kumpanya mismo ba? Sabihin, kumpanya ba mismo ni Congressman Garjola nag-i-implement ng project o ibinebenta rin niya sa ibang mga contractor sa bawat lugar? Magandang punto po yan. Sa aking distrito,
1/3 ay nasa pangalan ng mga kumpanya niya, 2/3 nasa pangalan ng ibang mga kumpanya, pero alam ko kanya dahil kinausap niya ako, humingi ng tulong para aprubahan ng local government ang proyektong yon. At ang research po namin, sa buong bansa may 42 billion pesos sa pangalan ng kanyang mga kumpanya, pero baka kung isama natin yung mga hindi na sa kanilang mga pangalan, ay mahigit 100 billion pesos ang mga kontrata niya, bukod pa sa mga nabenta niya na hindi natin matitrace kung wala po tayong documentary paper trail. So nationwide din pala ang operation niya, no? Opo, ang listahan pong ito ay baka 100 ng mga probinsya. At minsan hindi naman po kasama ang mga district congressman dito at may coin term nga po ng sagasa, di ba po? Na basta biglang may bilyong pisong proyekto sa distrito ng congressman, nasasabihin ng DPWH, iba yung nagpapondo ng proyektong yan. Ang pinag-usapan natin, Jen Nelson, ay itong bentahan ay isa lamang na component ng sistema na bulok sa DPWH na pinipilit kong ibaling sana doon. Although ang pinag-usapan muna sa ngayon ay flood control, pero ito mas malawak ito. Hindi lang flood control ito. Pati pala roads. Kahit anong klaseng government project, nabibigyan nila, naiimpluwensyahan nila dahil nga yung mga proponents, kagaya ng contractor ka na, congressman ka pa, napakalaking impluwensya nun. Hindi pang karaniwang congressman yun, contractor, congressman, at may contact pa siya. Yung mga proponents, kasama doon sa system na pinag-uusapan sa Blue Ribbon Committee. Itong mga ito, isa lamang sa mga manifestation. Pero kung makikita mo, talamak na ito. Opo. Kung Rian, hindi ito magagawa ni Kong Garjola kung mag-isa lang siya. Natukoy niyo ba kung sino mga galamay niya sa Congress? At saka bukod siyempre, sabi niyo, ninong niya si Congressman Manny Bonoan, si Secretary Manny Bonoan eh. Well, in this case, yung mga projects niya ay nanggaling sa DPWH, hindi sa Kongreso. Kaya siguro meron certain amount ng budget na ang central office ng DPWH ay nag-allocate, doon siya kumuha. Yung 6 na project niya sa aking distrito ngayong taon, lahat nang galing sa DPWH, hindi po sa Kongreso na insertions. Tama yung sinasabi niya. Dahil sa NEP pa lang, sabi ko sa iyo, maraming stages yung pagbabloat ng budget. Dito lang sa NEP, meron na pala. gagawin nila yun. Yung tinatawag nilang allocables. Nagagawa nila talaga yun. Pwede silang pumasok doon sa pangako na, magkakaroon ka rito. Pero ako nang bibili niyan. Pero hindi ibig sabihin na walang kinalaman ng mga congressman sa budget mula sa DPWH kasi para hindi halata ang insertion ngayon, ang ginagawa, pinapasa na lang ang listahan sa DPWH tapos pinapalabas ng DPWH na galing sa DPWH ang mga proyektong yan. Pero tumitimbre pa rin sa mga district congressman. Nanggagaling ang mga listahan sa mga district congressman. Kasi sila nagsasubmit ng project sa kanilang lugar. Magkakutsaba talaga yun. Ang facility kasi ngayon, dahil nga sabi ko nga sa'yo, si Yusek Cathy Cabral, planning services, ang daling ipihit yun eh. Ang daling ipihit, sasabihin lang, madaling niyang gawin, sapagkat nasa kanya yung mga applications yung IMS nandun. Pati nga yung tinatawag na HDM4, yung density ng road. Pwede niya sabihin na, yun, dapat anuhin na yun. Pati bridges nasa kanya. So, pwede niyang ipihit sa pakikipagtulungan nitong mga contractors, hahanapan niya ng avenue kung saan-saan lahat. Kaya makukuha nila eh. So, para sasabihin nilang density ng road system na to, ito yung mga i-repair. Kaya na sa isang araw pwedeng i-drawing lahat yan. So, ang connivance talaga, DPWH at saka yung proponents nandun sa Kongreso, talagang nangyayari yan. Iyon pala. Nako. Pero dahil sa pagbubulgar niyong ito, ano ang naging reaction po ng House leadership, Kong Rian? Actually, maraming mga miyembro ng Kongreso ay galit din kay Congressman Garjola kasi parang sobra naman ang ginagawa niya. Kahit na maraming ibang mga congressman gumagawa ng pareho sa ginagawa niya dahil napakaraming mga kontrata ang nakuha niya sa DPWH at napaka-extravagant ng kanyang lifestyle. Sabi ng ibang mga miyembro ng Kongreso, mabuti naman na may nagpakita na hindi sang-ayon ang Kongreso sa mga gawain niya. Yun ang puntong gusto kong makilala nyo, makita nyo. Si Congressman Garjola, kasama niya sa Congress. Sen. Pero hindi siya natakot, hindi siya nangimi na ihayag yung hindi magandang ginagawa. Katulad ko, nakita nyo, kapareho kong Deputy Speaker. Ito kasaysayan na to. Ako lamang ang Deputy Speaker na pinausisa ko ang kapwa ko Deputy Speaker. Siya rin ang Congressman. Pinauusisa niya ngayon sa pagitan ng ebidensya na akala
kapwa niya kongreso. Sinong gagawa niyan? Yung matibay ang dibdib sapagkat idealistic siya. Tama nga. Yan ang gusto ko mapansin ng kababayan natin. Kailangan natin ng mas maraming ganyan. Kailangan nating maraming liyan. Libiste. Kahit di masyadong guwapo. Basta ang idealism, kagaya niya. Pero sa kanya wala ka na masasabi. Guwapo na, idealistic pa. Mayaman pa, no? Yun pa Anyway, Kong Lian, gaano tayo kaseryoso dito? Ano ang goal mo rito? Kung ikaw ang tatanungin. Unang-una, ang sagot ko sa una yung tanong ay gusto ko tama ang sistema ng pag-allocate ng budget at wala nang bentahan sa 2026. Ngunit sa research ko, meron bentahan mula sa DPWH hanggang ngayon. At ako po ay nakikiusap sana na yung budget na ginawa ni former Secretary Manny Bonoan at Undersecretary Cabral, na yun pa ang nakasalang sa Kongreso at sa Senado para sa 2026 ay rebisahin natin. Ngayon na nalaman natin na may ganitong sistema pala. Pero malaki na ata na bawas, di ba? Ito sa panahon ni Secretary Bings. Opo, pero yung natira ay galing pa sa Bonoan at Cabral time. At may mga bago pa rin mga insertions mula sa team ni Secretary Vince para sa mga lugar na konti lang ang tao at ang balita po, Sen, ay kung saan may congressman na contractor, nagkakataon, doon din, malaki ang budget. Kaya ako po ay hindi nag-reach ng conclusions. Pero nagtatanong lang ako, bakit kaming mga distrito na maraming tao, maraming pangangailangan, hindi kami nabibigyan ng budget. Pero maliit na distrito, pero ang congressman ay contractor, binibigyan ng malaking budget. Meron siyang sparring partner dyan sa Congress na dating representante din ng yung yung party list group ni Kong Garjola, yung di ba, yung construction workers yan, di ba? Ang unang representante po niyan si Congressman Romeo Momo di ba? Na tumakbo sa district, ang nagpapalit sa kanya si Garjola. Dating DPWH Undersecretary. Wala pa kayong imbestigahan lang. Hindi tayo nagpaparatang. Kundi baka naman may mahukay din kayo, Kong Lian. Nako, Sen, gagawa tayo ng bagong mga kaaway dito. Si Kong Momo po ay chair ng Public Works Committee. Ayun na nga po, isa pang chairman ng House Committee on Public Works. Ako po ay nakafocus po kay Kong Garjola dahil may proyekto siya sa aking distrito. Ayun. At ito po ay para sa interes ng aking distrito. Di ba alin dyan, yung pinangangambahan niya na maring nauulit pa rin sa 2026 budget. Di pa naman tapos yung plenary debates namin. Kung makakuha ko sa kanya ng mga matitibay na ebidensya na nakaraan, ang dami pang nakasabit na mga bentahan dyan. Pipilitin natin na maihayag yan, ma-address natin, mabawasan kung kinakailangan. Hindi man lahat, dahil sa alam mo, napakahirap talaga niyan. Pero gagawa tayo ng paraan na ma-address natin ang malaking bahagi niyang bentahan na yan. Kung Lian, bitin kami, pwede ba magkaroon tayo ng part 2? Malapit na naman ata. Kaya gusto nyo, kayo ang pang-Webes namin. Ano ho yung mga mahalagang bagay po nandiyan sa gusto nyo sabihin sa ating palatuntunan? Meron tayong mga ilang minuto po. Baka meron kung kaming hindi na itanong na importante po masabi ninyo, Kong Lian. Well, I think the most important thing is to fix the budget moving forward. And tulad po ng nabanggit ni Senator Marcoleta, na nasa Senado pa naman ang budget ngayon at sana hindi mauulit ang ganitong sistema sa DPWH. Ang inyo pong mensahe sa ating mga followers, viewers, etc. Kong Lian. Maraming salamat po sa opportunity to guest on your show and I hope to be back again. Yes po. Gawin natin kayo regular dito. Biglang dami ng followers at viewers natin Sen, baka may mensahe po kayo sa ating mga taga-subaybay. Wala na tayong oras Oo nga po. Meron pa po. Pasalamat na lang tayo. Sen. Pasalamatan natin si Kong Lian sa kanyang mga inihayag. Makakabuti po ito sa ating bansa, lalong-lalo na po sa paglalatag ng ating mga budgets.